Ang siya, issue ko. Ha, meron pala. Praying for Miss Ella, peace after the storm. Huwag kayong mag-alala, day. Huwag kayong mag-alala. Kay, akala siguro ng iba, HTX, akala siguro ng iba sa ginagawa nila, kanang mapabagsak nila yung tao. No. Sa ginagawa nila, lalong titibay yung tao. Kasi una, alam naman ng tao na wala siyang ginawang masama. Alam naman ng tao na wala siyang ginawang issue. Ang mga tao lang naman yung gumagawa ng issue. So, bakit naman siya kanang maapektuhan sa kung anong mga nangyayari? 'Di ba? So dapat tuloy lang, ano. Ang importante, kumikita. Tingnan mo yung mga sumisira sa kanya, kumikita ba? Hindi. Hindi nga sila nakapagbagsak eh. Kasi nga, walang pang recharge. Nagpait. Nagmamasid lang ako gong about issue PM lang pag need anything. Don't worry, it's TX. Everything is under control. Actually, kaya naman talagang intindihin. Kaya naman talagang intindihin yung sitwasyon. Hindi lang nila inintindi because ayaw nila doon sa tao. Yun naman talaga ang ano doon, yun talaga ang realidad. Dahil kaya lang talaga close na isip nila regarding Ella. Oh, kasi nga ayaw nila doon sa tao, dahil. Kahit sabihin natin, dahil, kahit gagawa ng tama or kahit tama ang gagawin, mali pa rin yan sa mga mata nila kasi ayaw nila doon sa tao. Yun naman talaga ang totoo. Ikalipay ni Mother Ella, kasakit nila. Ganun talaga. Walang critical thinking ang karamihan na Pinoy sa social media. Totoo yan, it's TX. Yun kasi talaga ang importante. Kung mag-decide ka na maging basher, dapat talaga kailangan maging smart ka. Pero kung hindi ka smart, wala kang karapatan maging basher. Ganun lang yun. Wala ka talagang karapatan maging basher kung bubo ka. Kasi nga, ang dami nila mga sinasabi, ang dami nila mga opinions, pero hindi nila na-realize dahil sa kanila naman talaga nag-umpisa ang bashing. Sa kanila naman talaga. O, isipin nyo. Kailan at saan nagsimula ba? Isipin nyo. Asa din nagsugod ang conflict if you may share. O kung hindi mo alam, saan pa nga na Mike? Doon niya nag-umpisa. Alam nga, ito pinaka nag-umpisa ang bashing. Doon niya nag-umpisa sa dami nag-spamming na ipapiki ni Ella, ipapiki nila, si Ella, inutusan nila na ipapiki si Miss Kylie. Kaso si Ella, ang sinabi niya, meron siyang kapiki. Hindi pwede niyang iwanan kasi meron siyang kapiki. Nagalit yung mga tao dahil alam mo, nag-post ka agad na lumaki ang ulo, ganito ganyan, pinag-antay ang artista, ganito ganyan. Yun talaga dahil, doon talaga nag-umpisa. Doon nag-umpisa tapos everything is history na. Doon naman talaga nag-umpisa. Tapos, di ba ngayon yun? Tulog ka na, pre. Di ba ngayon yun? Kunyari, gabi ngayon no? Ngayon yun. Actually, wala akong kaalam-alam noon kasi nasa work ako noon eh. Wala akong kaalam-alam noon. Ito nalaman ko na lang kay Renana. Kasi nag-share sa akin, sabi na, bakit kanang may bashing na ito? Kung ano nangyari? Isang ganito kasi yan. Ang mga tao ba, nagpunta dun sa live ni Ella, tapos nag-spamming sila, ganito ganyan na kanang inutusan nila si Ella na ipapiki si Miss Kylie kasi nag-aantay daw sa kanya, ganito ganyan. Tapos sabi daw ni Ella na kanang meron siya kapiki, hindi naman pwedeng iiwanan niya basta-basta yung kalaro niya, ganito ganyan. Tapos sinabi ni Ella na kayo nga stop spamming, ganito ganyan, basta ganyan. Tapos kinabukasan noon nakapagpiki sila kasi di ba may bash, kinabukasan ba or after a day, after basta inana. Kanang meron kasi nag-post. Meron talaga nag-post na yun, ito naman si Akla, lumaki ang ulo, porque ganito ganyan, nakakahiya naman, pinag-antay ang artista, ganito ganyan, pasalamat nga sana daw, dahil yun nga, artista daw, tapos nag-antay na ganyan ganyan. Tapos sabi ko hindi ko alam to ganito ganyan. Tapos hindi ko alam kung gaano katagal after nung nangyari yun, tapos nakapagpiki sila, dahil kay Rio, kasi si Rio ang nag-invite. Actually, nahiya pa nga si Ella, nahiya si Ella, kasi actually nung time na yun, kumakain pa nga si Ella di ba sila ni Rio ang nagkasama sa screen. Kumakain pa si Rian, si Ella kumakain, ito ganyan. Tapos kachika sila ni Rio. Tapos biglang dumating si Miss Kylie, dumating kasi nga in-invite ni Rio. Nagulat si Ella. Nagulat si Ella na may kasamang hiya. Gawa nga sa nangyari, na ganito ganyan. O nga, parang kinabukasan yung nangyari. Gawa sa nangyari, ganito ganyan. Actually, ang binuhat nga ni Ella, nagsorry siya kay Miss Kylie about nangyari nung last night. Tapos sabi ni Miss Kylie, it's okay, no problem, ano ka ba? Ganun talaga pagkasabi niya. Wala naman talagang problema, day.
Kasi sa totoo lang, naintindihan naman talaga din ni Miss Kylie yun. Kasi gano'n naman talaga ang ano. Tapos yung mga tao lang talaga dahil simula noon, nung time na yun, nung gabi na yun, na inutusan nila si Ella na ipapiki si ano, tapos hindi nagawa, doon naman nag-start ang bashing. As in, inatake nila si Ella dahil ito ganyan. Tapos doon na nag-start na parang nag-aantay sila. Nag-aantay sila na merong masasabi si Ella na hindi maganda para sa pandinig nila. Tapos yun yung ginagamit nila to attack Ella. Doon talaga nag-umpisa yan. As in, doon talaga nag-umpisa. Aminin nyo sa hindi. Bakit? Kung hindi nangyari yun, may bashing ba nangyari? Wala. Kaya wag kayong mag-act like you are the victim. Kasi in the first place, kayo yung umatake, kayo yung nang-a-attack. Wala naman yung ano, wala namang problema sana talaga sa ano. Kayo lang naman ang may ano may issue, kayo lang naman ang may problema. Tapos ngayon mag-act kayo like you are the victim. Hoy, wag ganun. Tinuod yan siya kuan, tinuod yan, totoo yan, May. Totoo yan, May. Doon naman talaga nag-umpisa ang lahat eh. Doon naman talaga nag-umpisa ang lahat. Bakit? Ano ba ginawa nung ano? Ano bang ginawa? Kunyari, example, ano ba ginawa ni Ella? Para gagawin nila yun. Wala naman talaga eh. Ay, double A. Diba? Wala naman talaga eh. Tapos panay ang ano nila, panay ang atake nila dun sa tao. Ang tanong kasi, ano ba ginawa ng tao para atakihin ninyo? Tapos may nagsabi pa ha, pinag-compare silang dalawa. Ako dahil sa totoo lang, silang dalawa wala talaga sa problema dahil sa totoo lang. Yung mga uso lang naman talaga problema eh. Ito ang pinaka-toxic mentality ng Pinoy. Pinag-compare pa silang dalawa dahil. Walang binatbat daw si Ella kasi nga, tunay na babae naman daw si Miss Kylie, si Ella bakla. O ano naman ngayon kung bakla? Yun na ba ang basihan? Yun na ba ang basihan sa pagkatao ng tao, isang tao? Hindi naman eh. So why would you attack someone personally? If you want that if you want that kanang certain person ba kanang to improve, hindi man dapat ganun dai. Hindi yun siya constructive criticism. Tapos tahimik yung tao, binabash niyo. Kung magsalita yung tao, bash niyo pa rin. Perfect. Yun nga sana dapat ang maintindihan. Yun talaga sana dapat ang maintindihan ng mga tao ba. Kung saan talaga nag-umpisa. Kasi wala naman talaga nang away sa inyo. Wala naman talagang nag-ano dyan sa inyo, nag-i-stop kung ano yung gusto nyo. Wala naman talaga. Kayo lang naman yung nag-assume na may problema. Kayo naman yung nagko-conclude na ganito ganyan, na nabuang na. Ay, Kuya Tim, ganun. Tapos ngayon, ang lagi nilang ginagamit na lagi nilang ginagamit na pambato nila dahil is yung bakit daw shinare ni Ella ang private conversation nila ni Ethan publicly. Hindi niyo rin kasi naintindihan. Ilang beses ko to sasabihin. Hindi niyo kasi naintindihan. Dahil wala kayo sa sitwasyon niya. Sige, palagay natin kayo ang nasa sitwasyon niya. Meron kayong death threat. Nasasabihan kayo, sige, kapag ka makipag-piki or makipag-usap or makipag-meet ka sa kanya, merong gagawin ganito ganyan. Kasi alam kung saan ka nakatira, alam namin kung saan ang bahay mo, ganito ganyan. So what will you do? Of course, you will protect yourself, your family, or whatsoever. So that's the reason why, that's the main reason talaga, na you need to inform people. I just want to inform you na the reason why na nakikita kami or naglalaro kami, it's not because I want, or it's not because I force someone, but it's because gusto ng tao. Ganito ganyan. Yun ang hindi nila maintindihan. Kasi nga, ipalagay natin na kayo ang nasa sitwasyon, kayo ang nasa sitwasyon ni Ella, you will just keep quiet? Even you have threats na? No. Kung ako dahil, no, dili di pwede. Unsay giingon pero ni Ella. Of course, I need to protect myself. Kasi yung mga kaibigan, mga Korean host, wala man sila dapat intindihin dahil, kaya naman sila di sa Korea dahil. Nga si Ella, baya no, ang mga umatake sa kanya, mga Pinoy. Nga at the end of the day, si Ella, huli ginagpinas, kaya taga Pilipinas man siya. Kanang inana pa. So yun dapat ang intindihin ng mga taong umaatake sa kanya. Hindi yung ikuan nila ba, take out of the context yung statement na ganito ganyan. Dapat kasi in general ba, intindihin yung buong konteksto nung hindi yung kukuha lang kayo doon ng statement o kukuha lang kayo doon ng sentence para yun ang gagamitin na i-attack yung tao. Hindi Tapos sasabihin ninyo, mali yung pagkasabi. Nandun na tayo sa mali yung pagkasabi dahil. Is that the right way ba to call out someone? Hindi, Tapos, ang dami pang nagsasabi na dapat sinarili na lang niya, na ganito ganyan. Hindi niyo talaga maintindihan. Or, kaya na maintindihan talaga, hindi niyo lang intindihan kasi ayaw niyo talaga doon sa tao. Yun naman talaga yun.
So ano mapapala nila sa pambash nila? Tignan mo ngayon. Sa tingin nyo ba? Kunyari, yung mga in-meet up ni Ella na mga Korean host, sa tingin nyo ba talaga? Si Ella ang may gawa niya? Si Ella ang nagpuminit? Hindi, dahil. Sila ang nakiusap. Si Ella lang ang naghahanap ng schedule para i-meet up sila. Kasi nga hindi pwede magsabay-sabay. Ganon dapat ang pag-intindi. Hindi yung gamitin nyo lang yung ano. Ay, hindi na kailangan sabihin it's TX. Hindi na kailangan sabihin. Actually, it's TX. Kinumpronta talaga. Kinumpronta talaga it's TX. Hindi nga nakasagot. Hi, Vince. Hindi talaga nakasagot. Ang sinabi na lang sorry. Oh. Sige. Magdilulo pa kayo dyan. Wala man problema dahil kay choice man ninyo. Pero be careful. Be careful. Hindi ibig sabihin na we have freedom of speech, we can do anything we want. Dapat may limitation din. Dahil hindi nyo alam, dahil. Kunyari kayo, ang hilig-hilig din nyo magbitaw ng mga hindi magagandang salita, or ang hilig-hilig din nyo magbitaw ng mga threat sa kapwa ninyo. Kasi para sa inyo, joke lang. Malay nyo dahil, balang araw, makatapat kayo ng katapat ninyo na hindi nila yan iti-take as a joke. Anong gagawin ninyo? Iiyak na lang ba kayo? Dahil, if I were in that situation, dahil hindi talaga madala ako sa iyak-iyak, dahil. Sa totoo lang. Kung ako talaga, wag naman. Wag naman sana. Kung ako lang, dahil. Hindi talaga ako dahil, promise, hindi talaga ako madala sa sorry, hindi ako madala sa iyak-iyak. Na. Magkaalaman talaga ang lahat-lahat. Actually, sinabihan ko yan si Ella eh. Sabi ko, dapat talaga. Many times na kitang pinagsabihan. Dapat ngayon, matuto ka na. Sinabihan ko talaga siya. Sabi ko, pag nakita ko talaga na ganito ganyan, liliigan talaga kita. Sinabihan ko talaga yan si Ella. Kasi ang mga tao kasi ngayon dahil, lalo sa mga newbie, it's easy for them to throw hurtful words towards someone because they think it's okay. They think na it's valid. Pero hindi nila alam, diba, kung ano ang epekto ng mga sinasabi nila, yung mga binibitawan nilang salita. Hindi nila alam kung anong epekto dun sa tao. Paano nga kung maghanap kayo ng katapatan? Ano yun? Sasabihin na lang yun, sorry talagang tao lang po, sorry talaga, hindi ko sila sadya. Gaga. Tandaan, lagi niyong tatandaan, parehas tayong tao na namumuhay dito sa mundo. Dapat isipin natin, wala tayong karapatan dahil namang apak ng karapatan ng ibang tao. If you think na mali yung ginawa ng tao, dahil merong ibang paraan to call out someone. Hindi yung titirahin mo na ganito, lalo na titirahin mo personally, tapos magbibigay, mag-ano ka pa, magtitreat ka pa, hoy, simba ko. Diba, the audacity ha? Hindi nyo makilala yung tao eh. Kung alam nyo lang, dahil, anong kala nyo? Ikinatuwa yan? Ikinatuwa talaga yan ng Korean host din nyo? Dahil hindi. I'm telling you, hindi talaga. Isa din sila sa na-stress. Sa totoo lang. Ganyan ba ang gusto ninyo? Ganyan ba ang gusto ninyo? Na ma-stress ang mga biases ninyo? Huwag nyong antahin dahil na dadating sa point na kayo ang maging dahilan. Na, iwan ko na lang sa inyo. Sa tingin ninyo, nakikita ninyo mga bias nyo na naka-smile dyan sa screen, sa tingin ninyo happy yan sila? Dahil naka-smile, hindi dahil meron din yan silang kinikimkim na kanang napuot, na sakit dahil sa mga nangyari. Akala nyo ba ginusto nila yung mga nangyari dahil ng mga bashing? Hindi, kasi alam nila kung ano ang epekto niyan sa tao. Sino ba? Sino ba sa atin dito? Sino bang tao ang may gusto na binabash ng ganito gan? Wala. Di ba? Yun talaga dapat ang isipin natin ba? Ang epekto ng mga actions natin. Kasi it would reflect to our host. Tapos siyempre, ang atong host, ang host natin dahil yun yung matatamaan talaga. Tapos, nagagalit kayo dahil shinare ni Ella yung pag-message ni Ethan sa kanya. Dapat nga, dahil mapasalamat kayo eh. Kasi ibig sabihin, si Ethan, nagpakatotoo siya. Ibig sabihin, si Ethan, hindi siya napakitang tao. Dahil sa totoo lang, ang rason kung bakit yung ginawa ni Ethan, dahil he is really concerned. Kasi he knows, as in he knew talaga, kung gaano kabigat, gaano kalala ang bashing kay Ella. And he don't want, and he doesn't like kung ano yung nangyayari. That's why he reached out to Ella, to make Ella feel na, wag ka mag-alala, your friend is still here, ganito, ganyan. Tapos, sasabihin ninyo na kawawa si dahil sinare niya publicly. Hindi.
Yun naman talaga eh. Hindi nyo kasi talaga, day. Hindi nyo naman kasi talaga kilala, day. Yung mga ano, yung mga host na yun, hindi nyo talaga kilala kung gaano yan sila ka-concern sa tao din. Hindi nyo ba alam? Hindi nyo alam talaga. Mga basher ha? Hindi nyo talaga alam, day, kung ilang beses nanghihi ng sorry yung mga host ninyo. Kay Ella. Kaya nga si Ella na lang yung nahihiya, sa totoo lang. Si Ella na lang yung nahihiya. Kasi, hindi naman talaga dapat manghingi ng sorry. Pero, yung mga host ninyo, yung mga bias ninyo, sila ang kusa nanghihi ng sorry kasi hindi nila ginusto ang nangyayari na bashing. Sino ba may gusto na host na mabash yung kapwa nila host? Wala, di ba? So, yun ba ang gusto ninyo? Yun ba ang gusto ninyo na kanang manghingi ng sorry ang host ninyo? Alam niyo ba kung anong pinaka-main reason kung bakit nag-delete si Ella ng emoji? Dahil sa gulo, day. Kasi nga, mas lalo siyang babantayan ng mga wak-wak, day. Kung nandoon pa yung mga doon pa yung mga batch, day, ay yung mga emoji. Hindi niyo alam kasi, alam mo, bago binura ni Ella yun, nagpaalam mo na siya. Nagpaalam siya, nag-explain siya. Hindi niyo alam yan. Kasi nga, hinusgahan niyo siya kaagad. Now, alam niyo na. Nagpaalam siya doon sa mga host ninyo, bago niya binura yung mga emoji. In-explain niya kung bakit niya buburahin. Kasi ayaw niya ma-stress yung Korean friend niya, ganito ganyan, kasi knowing the Korean culture, ganito ganyan. Tapos kayo, tira lang kayo ng tira, na hindi nyo inaalam talaga yung ano. Tapos may nakikita pa ako na dapat hindi na lang nagbura na ganito ganyan. Alamin nyo kasi talaga ang rason. Tapos alamin ko man nakikita na nahalata doon nila nagsiselos. Sige nga, I will give you the benefit of the doubt na tama yung assumption yung nagsiselos. Ang tanong kasi dyan, bakit naman magsiselos? Ang tagal na nilang magkaibigan, day. At saka, bakit naman siya magsiselos? Ang dami niyang kaibigan. Ang totoo ngayon sa mga newbie, ha? Sasabihin ko sa inyo, sa mga baguhan, ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Sa totoo lang, day, si Ella, nahihirapan yan mag-adjust ng schedule niya to meet all his OPAS friends na mga host. Nahihirapan yan siya mag-adjust. Kasi nga, yung time niya sa pag-live every night, limited lang. Hindi niyo alam yan, di ba? Kasi nga, mga baguhan kayo. Ang gusto niyo lang talaga, husgahan yung tao. Ang gusto niya lang talaga, tirahin yung tao kasi nga, di niyo talaga gusto. Ano ba talaga ang nag-trigger sa inyo? Bakit niyo tinitira yung tao? Wala namang ginawa sa inyo. Wala, di ba? Sige nga, kung sasabihin niyo meron o ano. Anong ginawa ng tao sa inyo para tirahin niyo ng ganyan? Para i-bash niyo ng ganyan? Sige, explain. Sa totoo lang, no? Ako yung naaawa. Ako, honestly, naawa ako sa best friend ko. Naawa ako sa best friend ko kasi kilala ko naman talaga siya. Siguro, ako aamin ako baka merong maling nasabi or merong ganito ganyan. Pero hindi yan siya pwedeng pagbasihan para husgahan yung pagkatao niya. You can call out her without judging her being her. Yung ganyan ba? Wala namang nagpupilit sa inyo dahil na ganito ganyan kasi karapatan naman natin yan. Karapatan ninyo yan. Ako personally, I respect. Kasi karapatan ninyo yan na ganito ganyan. Kasi even me, if I really want that person, of course, kanang ipupush ko talaga na ganito ganyan. Wala namang wala namang nagpupumigil sa inyo. Di ba? Alam mo kung ano na lang ginawa again sinabi ko kay Ella, hayaan mo na dahil, relax ka lang dyan. Kasi it's a waste of time if you will make patol, ganito, ganyan. Kasi nga, hindi naman talaga nila iintindihin yan. No, yung pagkasabi niya kasi na parang napipilitan lang si Ethan na kakailit. Okay, I will ask you, Zinia. Meron bang exact word na sinabi doon na napipilitan lang si Ethan to pick Miss Kylie? Meron ba? Ipakita mo sa akin ang mismong sinabi doon na napipilitan lang. Kasi sa pagkaalala ko, sa pagkarinig ko, sa pagkanood ko, wala talaga. The reason why na ganyan ang assumption ninyo, because na-misinterpret ninyo ang statement na ang sinabi. Wala naman talaga sinabi doon na napipilitan lang. Sige nga, ipakita mo sa akin na may sinabi doon na napipilitan lang siya ng pagpiki kay ano. Sige nga. Yun kasi ang naging problema kasi pinutol din nyo, hindi nyo pinanood yung buong ano. Diyan nag-uumpisa ang problema. Kung pinanood nyo lang sana ang buong yung buong video, kahit sabihin natin ilang oras yan, kung pinanood nyo, inintindi nyo, hindi kayo abot sa ganyan.
hindi naman ganun eh. O anong inassume ninyo? Anong inassume ninyo? First time? Nag-PM si Ethan? Nang ganun? The first time nag-PM si Ethan sa iya, tapos dapat pinapalagahan dahil nag-trust yung tao. No. Hindi first time dahil na-misinterpret ninyo. First time, ito ha? First time. First time ginawa ang ganung klaseng mensahe. Hindi ibig sabihin first time nag-message. Magkaiba yun. Kuan ninyo ba? Ginaputol ninyo, ginakat ninyo ang kuan, tapos pag ito yung pinakakuan, ito lang yung inano ninyo. Hindi ninyo kinuha yung buong ano ba? O di karon. Naingon ana ang sitwasyon. Ay nako. Yun kasi ang ano doon. Actually, naano din ako eh. Kanang wala naman akong ano talaga dahil kasi sa umpisa, I mean sa ano pa lang. Actually, sa mga nanonood dito ha, madaming wakwak dito, 1.5 kayo eh. Kung hindi nyo alam, kung hindi nyo talaga na alam lahat, okay, uutusan ko kayo. I-view ninyo yung post ni Art, one of kanang Ella's moderator, nandoon day. And sana intindihin ninyo. Naka-detailed yun. Naka-detailed. Imposible namang hindi nyo maintindihan yun. Parang intindihan ninyo, day. Eh kung ayaw nyo intindihin, eh wala na talaga sa amin yung problema na sa inyo. Kung gusto nyo maintindihan, gusto nyo mag-gets kung saan ang kagaling, punta kayo sa account ni Art. Isa yan sa moderator ni Ella. I-check ninyo. Para maintindihan ninyo. And sana, kaya ka nang bigyan nyo ng chance ang sarili ninyo ba na intindihin yung mga bagay-bagay. Kasi hindi naman porky day na bias ka ni ganito, ni ganyan-ganyan. Eh, hindi mo na kailangang intindihin yung both sides. Hindi naman ganun yun. Hindi, actually hindi ko din ma-blame yun. Hindi ko din ma-blame yun kasi baka mamaya yung finid na info sa kanya is ano din, splice din. Or hindi buo ba. Kaya ganun din yung reaction na kaya hindi ko siya ma-blame. Actually, I find it kanang kuan pagani siya no, kanang kind. Hindi naman sa nakisawsaw. Ako hindi naman ako against doon sa statement ng kaibigan. Hindi naman sa nakisawsaw. Ang tawag dito, actually she has the right din naman talaga to speak up because she really wanted to defend her best friend. Just what I did. Just like what I did ba. She has all the right din naman. Siguro lang kasi talaga baka hindi buo yung finid sa kanya na info. Kaya ganon yung statement niya. Ako wala ko anday. Kasi I find it kanang kind nga siya eh. Sa totoo lang. I feel like she's kind. Tapos, ang tagal na rin nilang mag-best friend. So, she has all the right, dude. Ayun nga eh, kasi hindi naman natin talaga ma-blame din it's TX. Kasi lalo na pag kunyari, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo ang nag-feed or ang nag-sign ng mismong info. So of course, it's believable naman talaga na ganito ganyan. So ako hindi rin, ako siya honestly, hindi ko rin talaga siya ma-blame. Ganyan. Actually guys, sa totoo lang, hindi ko naman alam talaga yun. Hindi ko alam yun. Tapos meron lang nag-send sa akin. Sa mismong sa buong live. Tapos nagulat ako, sabi ko lang, mali man yung pagkaintindi. Yun lang yung ko, yun lang yung... Parang may mali. Yun lang yung wala, mali yung pagkaintindi, hindi naman ganito yun. Pero wala tayong magawa, tapos na yun. Oo, at saka, do not attack someone, lalo na yung kasi nga, sa totoo lang dahil, maybe, she is also a victim of kanang splice or kanang fake nga kuan. Okay, let's say, for example, na kanang nag-react nga wala i-verify, kanang kuan pa, kunyari, pagkukulang, pero hindi man yun yung sapat na dahilan para i-attack siya. No. Hindi ko maniwala na dahil. Sana magkausap ng private sila kay Ellie kasi hindi ko alam na si Ella kasi actually sa totoo lang si Ella nahihiya talaga. Nahihiya talaga yan kay Miss Kylie sa totoo lang. Kasi nga, kunyari, kahit naman tayo din no. Mahihiya tayo sa kanya kasi artista, biya siya din no. Hindi biya siya basta-bastang tao. Like, di ba, mahihiya ka talaga dahil.
mahiya kang makikipag-usap, mahiya kang mag-reach out nito. Mahiya ka naman talaga sa totoo lang. Ako lang, mahiya talaga ako na ibuang. Hindi talaga yun maano, kahit ilang beses mo yun pakiusapan yung mga taong magkikitid ang kwano ang mukha. Hindi talaga yan ano. I think mga baguhan din, sa totoo lang, I think mga baguhan, yung mga nagbibitaw ng hindi magandang ano. Mga baguhan, yung mga nagbibitaw ng mga hindi magandang salita. Uy, totoo yan kasi, totoo yan. Totoo yan siya, be careful sa mga sasabihin or sa mga bibitawan yung salita. Kasi wala talaga kayong alam kung ano yung struggle ng tao. Kasi alam nyo sa totoo lang, yung mga sinasabi natin, yung mga salita natin, ano yan dahil napaka-powerful yan. Kasi kapag nasabi na natin, hindi na natin mababawi yan. Hindi natin alam kung anong epekto niyan sa tao na sinabihan natin. Ikakatuwa ba ninyo na magiging epekto yan, magkaroon ng, wag naman sana, magkaroon ng mental problem or basta problema ang isang tao dahil sa sinasabi ninyo. Sasabihin ninyo, dapat strong ang mental, physical, or whatsoever, emotional, na ganito ganyan kasi na social media. Dahil, always remember, kahit you are a social media person, you are still a human. At the end of the day, you will get affected sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang mga artista nga, dahil nga, yun yung profession nila, naapektuhan pa nga. Paano pa kayo yung mga normal na tao dahil? Imagine nyo nga yan. O sige, pagbibigyan ko kayo ng pagkakataon na tama yan lahat ng ginagawa ninyo. Okay. What if, one day, lahat ng ginagawa ninyo, babaliktad yan sa mga biases ninyo? Is it okay for you? Sige. Kasi hindi sa lahat ng panahon, Day. Hindi sa lahat ng panahon, atin. Hindi sa lahat ng panahon, iyo. Laging tatandaan, bilog ang mundo. Kasi pagbibigyan natin pagkakataon kasi since inassume nyo naman talaga na mali siya, tama kayo. O sige, ipalagay natin na tama nga kayo. Tama kayo sa pagkaintindi ninyo, tama kayo sa assumption ninyo. Kaya, para sa inyo, tama yung ginagawa ninyo na pangbabato, pambabatikos, pangbibira, na ganito ganyan. What if, hypothetically speaking, what if, one day, since bilog naman talaga ang mundo, hindi natin hawak ang mangyayari. What if, mangyayari yan sa mga biases ninyo pagdating ng panahon? Kakayanin nyo ba? Okay lang ba sa inyo? Yung ganyan ba? Hindi. Baka nga, magandara pa kayo dyan sa pag-aanong ipaglaban na ganito ganyan. Ganun lang kasi kasimple, Day. Before tayo magbitaw ng mga hindi magagandang salita, isipin natin ba? Tao lang tayo, pares tayo, tao lahat. What if, itong sasabihin ko, itong gagawin ko, mangyayari din ito. Kung hindi man sa sarili ko, sa sinusuportahan ko ganyan. Okay lang ba sa akin? Ay kung sasabihin mo okay lang sa'yo, di gagawin mo. Pero kung may iisip mo na hindi okay, huwag mong gawin dahil. Bago pa nga lang ninyo na-meet yung mga ano ninyo dahil, tapos ganyan na kayo ka-invested. Well, karapatan naman talaga ninyo yan, karapatan na bawat isa. Pero dapat may limitation tayo. Wala naman silang problema talaga deh. Mga host naman ang problema yun. Mga tao lang naman. Sila na naman gumagawa ng ano. Magkulab na sana sila Ella at Kylie para wala yung toxic na kampiyan. Naniniwala ka talaga, Jelly? Naniniwala ka talaga na kapag mangyariin mawala ang mga toxic na tao? Naniniwala ka talaga, Day? Seryoso? Hindi, kung ako ibang sama di Jude, sa tinuod lang.